The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Magandang umaga! Sila ang ating mga host ngayong araw. Annabel Baga, Aldin Faith Balunan, Gretchen Dukay, and Jaime Jane Montana. Welcome po sa ating programang The World Talks! Magandang araw mga kababayan. Welcome to another starring episode kung saan tampok ang mga kwento, katatagan, sakripisyo at pagmamahal sa ating mga kababayan. Ngayong umaga atin pong aalamin ngayon ang buhay ng isang OFW o ang mundo sa mata ng mga overseas Filipino workers. Now, we are all curious, bakit ba sila nag-OFW? Our guest for today is dati siyang OFW from Hong Kong, at 30 years old and 6 years abroad. Let's welcome our guest, Mrs. Raise Grace Aki. Welcome to the World of Talks. Riza, what made you decide to go abroad? Ang una dyan na rason is financial, kay lisod mangyud ka ng ang kinabuhi diri sa Pinas. Unlike kung abroad ka, mas dako dyan ka sweldo. Mo dyan na siya una nga rason yun. Risa, what was the difficult nang mag-live ka sa other countries? Ang culture nila, mga culture shock, hindi kaya lahir ba yun atong pagkuhan diri din. Ang mga Filipino sa good, mga friendly good. Mostly kung ano ka sa gawas, kay wala sila pake. Wala sila pake kung sa imong suoton or mag-unsa ka, wala. Maskin magsilingan mo dito, pero wala mo nagkailhan na di parehas to abang maskin pikas baryo at dyan na ilhan. So this is my question. So how will you compare the Philippines to the other country nga imong gistayhan before? Diri sa Pilipinas good, maskin diri sa datong kinabuhi, pero lingaw ta ba kanang mag-enjoy ta sa kuan, like kung may mga occasion bibo kaayo. Kung ato good sa like nasod kay puro ra jud ka trabaho balay ana ra jud imong routine. Hi Teresa, so I have one question. How long have you stayed abroad? 6 years. Bali nakatulong ako kontra kay kada kontrata kay tag 2 years man, so 6 years. Riz, do you have plan to go back abroad or wala na? Why and why not? Oo, balik pa dyan ko kay diri gud sa ato although kanang na akong pamilya diri nga lingaw ta diri, pero in terms din sa kanang trabaho bisa jud pang-apply diri lang binag wala kay standard qualification like adto nga basta kaya nimo ang trabaho, di lang ka mamilig trabaho naara man jud. Sila mga audience, meron din sila makatatanungan sa iyo, ha? Okay lang ba, Riz? May tatanungin sila sa iyo? Sige, okay lang. So here is my question. So in your experience, what are the advantage in working abroad? Ay naka-advantage kung magtrabaho kag abroad sa good, kay syempre dako kag sweldo, so compared diri sa Pinas, no, so maka-provide ka sa mga kinahanglan sa imong pamilya, mapalit nimo kung sa ilahang gusto.
matagaling sila mas arang-arang nga kinabuhi. So, ate, what were your most unforgettable experience while working abroad? Hindi rin ako kalimutan na experience na ako sa abroad kay nasaag ko. Nga kanang, labi na kanang mostly sa mga tao dito kay dili sila kayo kakuan sa English. Pero ang mga kay saon na wala pa sila English language, pero pag mga bagong tubo ron na so manguta na kag direction ato na kas mga batanon kay ato kas mga 30s 40s na maglisod jud sila sabot nimo mong lisod jud pod kung maglakaw ka niya labi na wala kay internet then magkasaag-saag jud ka. Okay. What advice nga imong mahatag sa mga young people nga gusto sad mo work abroad? Ako ka-advise sa mga gusto mo abroad nga kinahanglan lig-on jud mo nga di jud mo magpadas ka ng homesick jud mo jud na number 1 nga kontra dito laban na magkasakit ka nya ikaw orang usa wala kay pamilya dito dapat lig-on jud ka. So, here's the question, ma'am. Unsa ang mga Filipino traits nga proud kayo ka nga gidala nimo didto? Ang Filipino traits jud nato ang ato adjun pagka-friendly. Anya ang kanang maski sa paman ng problema, smile lang gigyapon ka. Dahil ang diri sa Filipino compare sa lain nga country. Nga kanang basta kanang isang problematic, smile lang gyapon. Hindi jud na magpada sa atong problema. So, here's the question. So, if you could describe your life in abroad, what would it be and why? Makapalit ka sa unsay imuhang gusto pero sa imuhang kasing-kasing so hindi ba inside kay kanang maka-feel jud ka kanang emptiness. Yes. Marag napajik ko lang. Wow, thank you for accepting our invitation today. Thank you din sa inyo at saka please makatulong sa mga may balak mag-abroad, may ideya na kayo. Salamat po sa mga ideya, Riza. Thank you. Being an OFW take a lot of courage. One has to work miles away from their family to earn a money for a living. The money that they earn abroad ay walang katumbas dahil matagal silang nawala sa kanilang pamilya. Their sacrifices truly made them a great hero. This directly relates to the globalization as it highlights the interconnectedness of labor through migration. What an inspiring journey we just heard. The story of OFW reminds us with courage, sacrifice, and unwavering love of family. No distance is too far and no dream is too big. May we carry this inspiration with us as we face our own challenges with hope and strength. Thank you for listening, and may we all continue to be inspired and inspire others.